Mga Diyos, singing of all Lord, feel so broken with forgotten is the might of me. Everything I see was meant to be. We will worship forever.
lahat mula sa'yo at para sa'yo. Lumaki ka, kalaban ka, lahat mula sa'yo at para sa'yo. Lumaki ka, kalaban ka.
Magandang umaga po sa bawat isa. Ngayon po ay magkakaroon po tayo ng ating pong Santa Cena. Ito po yung ating Holy Communion. Ngayon lang po din tayo nagkaroon ng communion na yung iba po ay face-to-face tayo nakasama. Bagamat yung iba po ay nandyan pa rin sa inyong pong tahanan, dahil yung pong inalalagay sa inyo, ay patuloy po natin ihanda ang bread na sumisimbolo ng katawan ng ating Panginoon at yung grapes na sumisimbolo ng dugo ng ating Panginoong Jesus. Hindi po ito maging lang para ang pakipag-partake sa communion na ito ay hindi po natin maisakatuparan. Sapagkat ang communion po ay napakahalaga po ito sa ating po pananampalataya. At mismo ang Panginoon ang nag-institute nito, ang nagtatag nito. Kaya sa ating pong buhay, tayo pong lahat ay ini-invite ng iglesia ito, ang lahat po ng nariyan sa kanya-kanya pong tahanan, ay makipag-partake po tayo. At habang tayo po ay nariyan sa ating pong katatayuan ngayon, inaanyayahan ko po ang elders ng church. Habang ito po ay pinamamahagi sa narito ngayon sa loob ng church, tayo po muna ay umawit at haranahin natin ang ating Diyos. Prepare we know
Sige po. Ready na po natin yung ating bread na sumisimbolo ng katawan ni Jesus Christ at yung grape na sumisimbolo ng dugo ng ating Panginoon. Without shedding of the blood, no remission of sin. Kung walang pagbubuhos ng dugo, wala pong kapatawaran ang ating pong kasalanan. Kaya ngayon pong umagang ito, muli natin lulumitain ang kamatayan ng ating Panginoon dahil para sa kapatawaran ng lahat ng ating mga kasalanan. Lagi po natin tatandaan na bago po tayo magpag-partake sa Holy Communion, sabi ng Bible, siya sa atin ninyo ang inyong sarili bago kayo magpag-partake sa banal na hapunan. Sapagkat ang sino mang hindi sumisiyasat sa kanyang sarili at nakikipag-partake sa banal na hapunan na ito, ay nagkakasala kayo sa dugo at katawan ng Panginoon. Diyan po natin na siyasatin natin sarili. Humingi tayo ng sorry o tawad sa Panginoon. Magpalinis tayo sa Diyos. Sapagkat hindi po natin ito gagawin, marami pong dahilan kaya ang ibang mga Kristiyano po ay nakakasakit at ng iba po ay namamatay na dahil sa kawalang ingat sa pagpapартake sa hapunan na ito. Nagkaroon po tayo ng kaunting minuto o seconds para po mag-sorry kung ano man po yung nagawa po natin pagkakamali. Hingi po natin ang tawad sa ating Diyos para may karapat-dapat tayo na makipag-partake sa hapunan ito na ginawa ng Panginoon. Nang gabing bago ipagkanalo ang Panginoong Jesus sa lumapot ng tinapay, pagkatapos ng makapagpasalamat sa Ama, ibinigay niya sa kanyang mga alagad at kanyang sinabi, narito ang tinapay na sumisimbolo ng aking katawan. At sa tuwing kakainin ninyo ang tinapay na ito, inaalala ninyo ang aking kamatayan. Sabay-sabay po natin kainin ang tinapay na sumisimbolo ng katawan ng ating Panginoong Jesus. At pagkawikan noon, dinampot niya ang saro at binigay niya ito sa kanyang mga alagad at kanyang sinabi, narito ang saro ng bagong tipan. At sa tuwing kayo inom sa sarong ito, inaalala ninyo ang aking kamatayan. Sabay-sabay po natin inumin ang laman ng saro. Salamat Panginoon na dahil sa iyong kamatayan sa cross at sa pagbuhos ng dugo doon sa Calvary, napatawad mo ang lahat ng aming kasalanan at nagkaroon kami ng tunay na kaligtasan ng aming mga kaluluwa. Tanggapin po ninyo ay mga papuri, pagpapasalamat at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Siguro, makapuno tayo.
Magandang umaga po sa bawat isa. Ngayon po yung ating pong Sunday service ay pinahintulutan na po tayo ng ating pong government na karoon na po tayo ng 30% attendees sa gawain ng Panginoon. At siguro po hindi po natin alam kung ano pa mangyayari sa next month. Kung dumating na rin talaga yung time na tayo karoon po ng 50% attendance, marai-rai na po talaga yon. Pero hindi pa po tayo nagkakaroon ng sobrang tiwala kasi hindi pa naman po nawawala yung virus. Tayo pong lahat ay nagagalak dahil tayo po ay nagkaroon na ng karagdagang mga ka-fellowship ngayon, pero still, wag po natin kakalimutan ang ating po mga kababayan ay pwede pa rin po mag-suffer ng virus na to. Kaya let's patuloy po din natin ipanalangin yun. Yung talaga pong tuluyan na pong mawala ito. Hindi pa po kasi tayo nakakatiyak itong taon na to, next year, ay tuloy na pong babalik tayo doon sa ating pong normal na mga pagkilos. Ngayon po, protocol pa rin po tayo. Andiyan pa rin tayo. Hiwa-hiwalay pa rin po tayo. At niiwasan din natin ginagawa rin po natin yung distancing. No? Bagat nakakasabik, yakapin yung mga kapatiran. Pero, i-ano nyo na muna yan. I-reserva nyo muna. Reserve niyo po muna. Makakamiss po. Alam po niyo ngayon pong araw na ito, ako po ay nagpapasalamat sa inyo pong lahat, lalo na din dyan sa inyo pong tahanan. Kung kayo po ay gusto na rin pumunta sa church, magpa-schedule po kayo kay Pastor Grace. Siyempre po hindi po natin ipupunin muna ang church dahil sa protocol. Ito po isang pag-iingat para din po sa ating kapakanan. Hindi naman po tayo sinisikil pero sumunod pa rin po tayo. Para din naman po ito sa ating para po sa ating kabutihan ito. Yan po yun. At alam natin, ano ba ngayon? November na ba? November 1st, no? November 1st na. Araw na ng mga kaya natin silang magsarado ang mga simenteryo. Sana pati yung impyerno sara na. Kasi dahil papasok dyan. Alam natin, lahat naman tayo ay papunta ron. Sino ba yung mga nakalaan na siyang libingan? Ako po meron na Pinagawa na ako ng mga pamilya ko. Pero hindi pa naman sila nag-a-apply. Tsaka hindi rin ako nag-a-apply. Gusto ko pa bang humingi sa Panginoon. Alam nyo, ina-appreciate ko po ang mga pastor ng iglesia nito. Kasi po yung cover pastor appreciation month yan meron na po tayong 3 pastor. 4 na po kami pastor. At kung meron pa po sa inyong magdi-desire na magpastor, ako po ay tuwang-tuwa po. Kasi marami kayong suffering na dadanasin. Kasi po hindi madali. Alam po ba niyo mga pastor, gumagawa sila ng paraan. In 7 months, almost 7 months na mahigit. Marami pong pastor na talaga pong bumagsak because of 7 months talaga pong, especially yung nagre-renta ng mga church. Wala pong income. Wala po talagang, lalo na po yung naglaan na ng buhay para sa iglesia, para sa Panginoon.
halos sumadsad silang lahat, halos. Marami na pong halos nagsara din ang church because of lack of money para ipangrenta sa mga upa. Kaya very thankful po ako sa iglesia ito sapagkat nakita ko rin po yung suporta ng bawat member, bawat leader, especially po sa pananalapi. Sa pananalapi po natin. Kaya napapasalamat po ako sa Diyos. Kahit nandiyan po kayo sa inyong pong tahanan, ay sumusuporta po kayo through money para po magpatuloy po ang gawain po ito ng Panginoon. At as pastor po, ng head pastor po ng iglesia ito, in 7 months, hindi po ako nagpawalang bahala kasi patuloy ko pong inaalala ang iglesia. Halos prayer, halos hindi po tayo nagkaroon ng pagtigil, nagkaroon po tayo ng streaming, no? Live streaming. Nadagdagan pa yung ating mga Bible study. At dahil nga doon, talaga pong sinikap ko bilang pastor na maalagaan ko pa rin ang church sa kabila ng hindi tayo nakikita-kita through texting, sa pagdalaw. Yun po yung ginagawa. Ginawa ko po yan, ginagawa po din yan ng mga pastor. Alam ko po, marami pong may mga pastor din dito gumagawa po niyan. Kasi ayaw ko pong patuloy na manghina, manlamig ang iglesia. Kung yun ng mga kapatid natin, di natin alam kung ano nangyari, di natin nakita. Ano pa ba nangyari sa kanila? Naroon na ba sila sa isang sitwasyon na down na sila? Yun po rin yung lumalagay sa isip ko. Gumagawa ako ng paraan para po itong mga kapatid na to ay abutin pa rin. Through prayer, texting, talaga pong doon din po yung aking pong pagnanais na huwag tuluyang panghina ang iglesia. At yan po yung ginagawa ng ibang mga pastor. Yan po yung ginagawa ng ibang mga pastor. Sapagkat minsan, ang mga member po natin, pag nawawala na po talaga sa presence o sa regular na pagdalo-dalo sa gawain, kahit nga po tayo, ay manghihina po talaga tayo. Ngayon, ano ginagawa ng mga kapatiran? Ano ginagawa natin? Ano ginagawa ng pastor? Kinakailangan po natin silang i-encourage. No? Palakasin pa rin. Kahit na text lang. Napakalaga po niya. Kaya po, ina-appreciate ko po ang mga pastor po ng iglesia ito. At ang buong body of Christ as pastor, ako po ay kinikilala ko po ang mga pastor na ito na nagbigay talaga ng oras panahon. Hindi lamang oras panahon, nagbigay ng buong buhay para po sa kapakanan ng iglesia for Christ's sake, para sa kapurihan ng ating Panginoon Jesus. Kaya po, very thankful. Salamat po sa inyong lahat. Hindi naman po ako ang magmensahe po ngayon. No? Ngayon po ay dadalhan po tayo ng Panginoon ng isa pong sabi nga ng 1 Timothy 5:17, i-honor daw po natin yung mga leader, especially po yung mga nangangaral at natuturo ng salita ng Diyos. Sabi, i-honor mo yan, not only honor, double honor. So, ganun pinapahalaga ng Diyos. Ang lahat po ng mga pastor, lahat ng mga ginagamit ng Panginoon sa buong body of Christ. Kaya ngayon po, handang-handa na po yung ating pastor na magmensahe, fresh revelation, sabi nga. Diba? From God. Ihatid po yan ang ating pong Pastor Grace Babon. Palakpakan po natin ang Diyos sa Lord. And
praise God. May protocol kasi, kailangan tabitan muna yung mic. So, yan, salamat sa Panginoon. Pastor, nabawasan yung type ko. Ayan, so salamat po sa Panginoon. Good morning po sa bawat isa. Ayan, ang mahirap po sa live, lahat ng kalat makikita natin, no? So, salamat po sa kabutihan ng Panginoon. At ngayon nga po, ito pong ating streaming ay papatak po ng November 1. So, All Saints Day. Pero nung tinignan ko po yung background ng All Saints Day, hindi pala maganda yung kanyang simula. So, about sa pagans pa rin. Pero salamat sa Panginoon kasi hindi natin na yung isi-celebrate yung about pagans. Ang sinicelebrate natin, tayo po yung saints. Amen po ba? So, basahin ko lamang dito sa Psalm 16 verse 3, sabi dito, may sinasabi dito about saints. As for the saints in the land, they are the excellence one, in whom is all my delight. So, sa atin po pala na tayong mga saints na pinabanal ng Panginoon, sabi yung delight daw ng Panginoon ay nasa atin. The excellence one. Yeah, pwede niyo po ba sabihin sa kapatiran natin dyan, sa kaliwat kanan natin, you are excellence one. At parang ayaw niyo. Parang hindi kayo naniniwala na excellence yung kapatiran natin. At sabi pa rin ito sa Revelation 14:12, bibigyan po kayo lang po natin ng mga saints o mga banal. Sabi rito sa Revelation 14:12, here is a call for the endurance of the saints, those who keep the commandments of God and their faith in Jesus. So ito yung panawagan ng pagkatatag. So tayo pong lahat, magpakatatag po tayo hanggang dumating ang ating Panginoon. Amen po? Amen. So, salamat po sa kabutihan ng Panginoon. At bago po tayo magsimula, tayo muna ay dumulig sa isang panalangin. Samahan niyo po ang manalangin. Panginoon, maraming salamat. Tunay nga, Ama, na Ikaw ang Diyos na dakila sa lahat. Tunay nga, Ikaw ang Diyos na banal at makapangyarihan sa aming mga buhay. Patuloy, Ama, dinadalangin namin sa oras pong ito na patuloy kang sumama sa iyong lingkod. Patuloy ka pong magpakilala sa amin as we go into encounter, Panginoon, yung radical love mo, O God, na siyang nireveal mo sa amin. Panginoon, maraming salamat sa pag-ibig mo na siyang tumubos sa buhay ng bawat isa at nagbigay sa amin ng magandang future, O Lord. Kaya, Panginoon, sa oras pong ito, hayaan mo na i-embrace namin ang pag-ibig mo. Hayaan mo, Panginoon, na ma-honor ka namin through your words, O God. At hayaan mo sa buhay ng bawat isa, magrema po ang iyong kapangyarihan, ang iyong banal at makapangyarihang salita. Hayaan mong malaya kang kumilos sa aming mga puso't isipan at pagbaguhin mo po ang aming mga puso. Kaya maraming salamat, Panginoon. We honor you in our midst, O God. We welcome you, O God, maging ang Holy Spirit, O Panginoon. Kaya sa inyo po namin binibigyan ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng pasasalamat at pagdakila sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen, amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Salamat po sa kanyang kabutihan. Ngayon po hindi ako nakapag-prepare ng PowerPoint. Hindi na kinaya ng time kasi medyo nagkaroon ako ng problema recently. So, eto po, tayo po yung mag-aaral ng salita ng Panginoon about radical love. So, alam naman po natin at kilala po natin ang Panginoon, ang kanyang mga katangian. Ano ba yung mga katangian ng Panginoon? Meron po bang nakakaalam dito sa katangian ng Panginoon? About love? Hindi muna yung about love except sa love. Ano? Faithful. Ano pa? Ano? Powerful. So, omniscience, yan, yung walang hanggang karunungan. Omnipotence, yan, yung walang hanggang kapangyarihan. Ano pa? Omnipresence, basta narinig omni, alam na eh. So, omnipresence, walang hindi kinaroroonan. Nasa lahat siya ng dako. So, ibig sabihin, nandito siya ngayon. Amen. Yan, we believe. At yung eternal, walang hanggan niya, pinag-aalog lang. Ano pa? Immutable. Walang pagbabago. O hindi siya nagbabago. Amen po ba? At isa po sa pag-aaralan natin, wala doon sa nabanggit, mamaya i-reveal na ng Panginoon niya kung para sa saan ba yung binanggit ko. Ang pag-aaralan natin about radical love. Ano ba itong radical love? Radical. Sukdulang pag-ibig ng Panginoon. Amen po? Ito po yung sukdulang pag-ibig ng Panginoon, ang dakila niyang pag-ibig. Naranasan na po natin ito. Amen po? Sa bawat isa
isang nandito, dapat maranasan po natin yan. At ngayong araw pong ito, mas bibigyan pa tayo ng pagkaunawa ng Panginoon tungkol sa kanyang pag-ibig. Yan ang kanyang sukdulang pag-ibig na kinumpleto po ng ating Panginoong Hesukristo. So, makita po natin yan, dahil kaya po tayong lahat ay naligtas dahil din sa dakilang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. At hayaan po natin na binigyan po ito ng, sabi nga, ninireveal po ito ng ating Panginoon. Alam niyo po, binigyan niya lang po ako ng 4 na halimbawa kung paano po i-describe itong radical love po niya. At marami po kung sa atin pong nandiyan dyan nakaupo sa kanya-kanyang mga tahanan, kung may nire-reveal pa ang ating Panginoon, pwede niyo rin po yung isulat. So, una po, radical love. Radical love is an illustration and example to follow. Yan. So, illustration and example to follow. Sino bang nagbigay sa atin ng illustration na ito? Jesus Christ. At babasahin po natin dito sa 1 Corinthians 11. Kaya kanina nagsagawa tayo ng banal na hapunan. Amen po? Babasahin ko po ito sa inyo. Doon narinig nyo na ito sa ating mahal na pastor. Sabi rito ang banal na hapunan, 1 Corinthians 11, verses 23 to 26. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya pinagkalulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aala-ala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aala-ala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng kopang ito, ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Alam na natin to. Amen po? Matatagpuan din natin niya sa gospel. Pero ano ba sinasabi ng Panginoon? Hindi lamang natin ito binabasa o ginagawa tuwing first Sunday, meron pong nakalagay po rito na pag-ibig ang Panginoon. Sabi ng example, illustration to follow. So, hindi lang po tayo pag nagkukommunion, may tinapay at may biskwit, di ba? Biskwit, tinapay, at merong juice. Pag social, wine. Kanina masarap yung atin, di po ba? Parang ang sarap ano kaya yun. Ibang juice siya eh. So, it's all about intimacy. Kanina binanggit ni Pastor na kung tayo po ay makipag-partake sa Holy Communion, dapat po malinis tayo. Amen po? Kasi dapat po talagang malinis ang bawat isa. Kasi kapag tayo po ay nakikipag-partake na hindi natin nauunawaan, kapag hindi malinis yung relasyon natin sa Panginoon, tayo po'y humahatol sa ating mga sarili. Amen po? So makita natin dito, sabi pa rito, knowing na hindi kailanman natin kinaliligtaan ng kanyang ginawang sakripisyo. Kaya natin ito inuulit isagawa dahil hindi lang po natin inaalala ito. Dapat alam natin na ang sacrifices na ginawa ng ating Panginoon ay hindi mawawala ng kabuluhan. Pwede ba natin sabihin sa ating mga sarili na hindi ko pawawala ng kabuluhan ang ginawa ng aking Panginoon? Dapat po inaalala lagi po natin yan. At ang kanyang pagtatagumpay na tayo po ay kanyang tinubos. Tagumpay po. Kaya nga every time na nagkakaroon tayo ng communion, alam niyo ba na it will bring healing as well? Kapag po tayo ay nakikipag-partake ng hindi tama, nagkakaroon po tayo ng illnesses. Pero kapag tayo po ay nagpa-partake ng malinis po tayo, it brings healing. Knowing na dahil po sa mga sugat ng ating Panginoon, sa kanyang pagsasakripisyo, tayo po ay kanyang pinagalingan sa kanya anumang mga sugat, sakit ng physical, spiritual. Iyon po yung healing na binabanggit dito. Kaya po, itong covenant po ito, sabi nga, di ba ang isang testament? Sino nakakalam ng testament? Sino ba may mga ari-arian dito? Wala nagtataas. Last time kasi about money tinuro ni Pastor. So alam niyo po ba, isang testament, isang will, ito yun will, nagbibigay lamang po iyan ng, kumbaga, nagte-take effect po ito kapag namatay na yung gumawa nito. And that is Jesus Christ. Alam po ba natin yan? Na because of the New Testament, nag-take effect po ito nung namatay po siya. Kaya kung makita natin, yung mga possession, yung kanyang wills, ito po tayo ngayon yan. Bilong na po iyan sa atin. Ganun po yung kanyang pag-ibig. Hindi lang niya
pinakita sa atin o illustrated. Hindi na po niya basta pinakita. Hindi lang niya basta pinadama sa atin. Hindi lang basta niya binigyan tayo ng example to follow. Bagkos makikita po natin sa ating buhay, nilubos po niya ito. Kaya po makikita natin yung kanyang pag-ibig na dakila. Grabe po talaga. Kaya sabi ito, kaya hindi tayo tumatayo, lumalakad o namumuhay nasa kasalanan. At sa mundong ito, dahil meron na pong nagpakita sa atin at nagpamana ng katagumpayan through His love na never pong nawawala sa atin. Amen po? Ayan, so, through Holy Communion, the Lord cover us with His precious blood and uncover our unknown sins. Alam niyo, ang Panginoon, hindi lang po nagko-cover ng sin yan. Nag-expose din po siya. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo? Kaya alam niyo po yung prayer po ng bawat isa, napakalaking bagay po niyan. Dahil ang ating country, kung makikita natin, doon nagkaroon ng pandemic, ang daming in-expose pa rin eh. Ang daming in-expose na sin. And that is because of the prayer of the saints. Dahil po sa panalangin ng mga banal, maraming ini-expose. And that is because of love. Dahil gusto ng Panginoon magkaroon tayo ng magandang future at magkakaroon lang tayo ng magandang future kapag po malinis na po. Kaya nga sinasanctify. Kaya tayo po mag-iingat po tayo every time na magkakaroon tayo. Makikibahagi tayo ng communion. Gagaya po ng sinabi ko sa inyo, ang communion hindi lamang po yan about pagkain ng tinapay at pag-inom ng juice. More than that pa po. Kaya makita natin dito, sabi rito, a Holy Communion as well is a proof that the radical love of the Abba Father, that even His Son, His begotten Son, the most important to Him and through Him and for Him, kagaya na kinanta natin, ang lahat ay para sa iyo. Diba? Nakita natin, para sa iyo. Binigay ng Panginoon sa ating Panginoong Jesucristo eh. But, for us, na mahal ng Panginoon, pinursake po siya ng Abba Father. Tinalikuran siya ng Ama. For us, para mabigay ang radical na pangsundulang pag-ibig na pinababa niya rito ang ating Panginoong Jesucristo para tapusin tayo. Ganun po yung katindi yung kanyang pag-ibig, ang kanyang dakila sundulang pag-ibig. Kaya let us all appreciate yung pag-ibig na ito ng Panginoon. So, kung makikita natin, sabi nga tayo, hindi kasing halaga ni Jesucristo. Di mas mababanguri nga tayo sa mga anghel eh. Pero bakit niya pinangakuan ng Panginoon na hindi niya tayo iwan, hindi pababayaan? Hindi po niya pinangako sa mga anghel. Amen po? So makita natin dito, hindi man natin lubusan, maunawaan po itong pag-ibig ng Panginoon, pero hayaan po natin na madama po natin ito at i-boost po ito ng ating Panginoon sa oras pong ito. Sabi nga rito sa 1 Peter 4:8 ng NIV version, above all, love each other deeply because love covers over a multitude of sin. Kaya po tayo pinapaalalahan ng Panginoon na magmahalan. Kapatid, mahal po ba natin ang isa't isa? Amen. Mahal mo ba yung katabi mo? Yang nasa harapan mo. Parang napilitan kayo, sino nasa likod ko? Teka, titignan ko muna. Alam niyo mga kapatid, magmahalan tayo kasi dito po nahahayag at mas higit na nadadakila kapag yung pag-ibig na tinanggap natin sa Panginoon ay ina-express din natin. Di ba ito yung topic ng ating pastor? Napansin niyo po ba? Alam niyo po, trinay ko po na yung revelation ng Panginoon ay itutok sa ibang bagay. Kaya lang dito dinala pa rin ng Lord eh, sa love. So makita po natin ganun kasi yung pag-ibig eh. Amen po, ganun yung pag-ibig. So, another illustration of love na pinakita sa atin ng Diyos, ang sukdulan ng pag-ibig. Kaya upang tayo rin po ay umibig ng sukdulan. Hindi po pinakita sa atin ng Panginoon yung kanyang sakripisyo, yung kanyang sukdulang pag-ibig at pagkatapos, hindi lang po natin titignan, hindi lang po natin alalahanin, bagkus gagawin din po natin. Ayan. So, pangalawa po, radical love is for everyone. Yan. At ito po, verse na po ito ay kilalang-kilala o alam na natin. Ang John 3:16. Kahit na nakapikit tayo, kabisado natin ito. Amen po ba? Sino bang di nakakabisado nito? Walang amen. Yan. So sabi niya sa John 3:16 ng NIV version, sabay-sabay na. For God so loved the world that He gave His only begotten Son,
that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Parang iba. Nasa na kayo, naputol kayo. Yan. So, alam niyo po, ang tao po, ganito po yung kanyang nature. Mahilig po siyang tumingin o kapag iba sa karamihan, iba ang tingin natin. Ayan po, nag-guess niyo po ba? Kapag iba sa karamihan, iba ang tingin natin. Mahilig mag-discriminate. Totoo po ba? Tayo po ba nakakaranas na mag-discriminate o ma-discriminate? Ano po higit doon ang nararanasan natin? So, una po, ang tao din mahilig daw mamintas. We love to be look superior. At ayaw natin maging inferior type of person. Papaano po? Kahit sa anong bagay o kahit sa sitwasyon, may kita natin, kapag mapuputi, anong tingin natin? Mayaman. Ay, parang ano to may dating tuwa. Kapag medyo hindi kaputian, may itim. Yan, kapag hindi masyado mapuputi, anong tingin natin? Ano? Madumi, grabe naman. Madilim, pwede namang madilimunan, di ba? So, kita nyo, di ba? Meron tayong sarili-sariling isipin eh. Kasi ito na yung naging nature ng isang tao. Ano pa? Kapag hindi ka tangkaran. Pandak na pag-hindi. Yan. Kita nyo? Oh, yan. May laki. So, nakita po natin maging tayo rin po kung minsan nakakapag-bully tayo. Diba? Lalo pag walang sinabi sa buhay, paano po pag may pumasok dito? Na makita natin na madungis, uy, labas. Tayo po ba'y magtataboy? O, biglang nanahimik, diba? Oo nga, no? Bago pa naman yung damit ko, maputi pa naman to, nilabas sa tide. Diba? Tapos pagpapasok niya na parang nag-aalinlangan tayo. Anong sinabi nito? Radical love is for everyone. Para sa lahat. Alam niyo po ba that Jesus break this mindset 1,000 years ago and introduce us to love diversity. Magkakaiba po tayo eh. Kaya nga radical eh. Sukdulan yung pag-ibig niya eh. Tinatanggap nito. Ano mang klase katangian? Meron tayo. Lahat po tayo ito may flaws. Maputi ka nga, di ba? Puro bakokak naman ang mukha. Makita natin, di ba? O hindi ka nga katangkaran, pero talented ka naman pagdating sa ibang bagay. Bawi na lang doon. Amen? So makita natin dito, lahat kang tanggap. Pumasok ka dyan, hindi ka masyadong kalinisan. Basta paglabas mo, malinis ka. White as snow. Kaya po ba natin yun? Parang ayaw nila sumagot. So makita natin ang Panginoon, wala siyang tinatangi. He speak and talk different rank of person. Nakita po natin sa Biblia, kumakausap siya doon ng punong pari, government official, mayaman, mahirap, may sakit, malusog, Gentiles o Hudyo, lahat. Kinakausap niya. Hindi siya nagtangi ng races, ng colors, ng tribes, ng nations, and even generations. Kung papansinin po natin, yung mga races, nabanggit ko races, alam niyo po ba na ang Biblia naman hindi lang nakasentro po yan sa Israel? Sabi nga doon sa pag-aaral, na marami po doon, negro. So makita natin, dito kaisipan kasi natin maputi sila, magaganda lahat. No, mga kapatid. Ito po yung sinasabi ng Panginoon, let us all accept our flaws. Ang bawat isa po, yung flaws ng bawat isa. The question is, tanggap mo ba yung kapatid mo? Sigurado ka? Parang ayaw yung tinigay mo. Sige nga, sabi sa Panginoon, tanggap kita maging sino ka man. Bakit ka sumisigaw? Ayaw ka tignan? O yan, discrimination yan. So, makita natin dito. Ayan. So, for God so loved the world. Hindi niya sinabi, for God so loved the Philippines. Wow. Ayun talaga, special na tayo niya pag gano'n. For God so loved the Israel only. Hindi, the world. Sabi, lahat na nasa mundong ito mahal ng Diyos. Pero hindi lahat natatanggap po itong pag-ibig na to. Amen? Ang sabi nito, di ba? That He gave His only Son, that whoever believes,
Prepare to to, ready po ito. Available po ito sa bawat isa. Kaya lang, yung iba hindi tinatanggap. Amen po. Ang dami po ngayong usapin na nangyayari sa ating lipunan. And I know for sure, aware po tayo doon. Iba-ibang love ng kanilang binibigyan ng kahulugan. Kaya pa niyan rainbow. But you know, kung ano yung katotohanan, yun yung katotohanan. Kapag ang mali, ay mananatili kong mali. Kahit sa paningin ng lahat ay tama, kapag ang mali ay mali pa rin. Ikot-ikutin man natin, ang Biblia pa rin po ay mananatiling nakatayo. Ang katotohanan ay mananatili pong nakatayo. Amen po ba? And that is the love of God. Everyone, lahat po tayo kung naisip po natin maranasan ang pag-ibig ng Panginoon, available po ito. But first, accept po natin. Amen po? Parang umuti na yung nag-amen. Amen? Amen. So, Jesus is more than enough for us. Even though He loved us so much, but not everyone will receive and accept Him. Iyon po yung katotohanan. At kahit nga nung nabuhay siya rito hindi lahat tinanggap siya. Amen po, hindi lahat tinanggap siya. At maging tayo din po. Sa ating ministeryo, patunay po yun na hindi lahat tatanggapin tayo. But no matter what, as long as God is with us, amen po, yun po yung pag-ibig ng Panginoon. At kailangan po, nararanasan natin yan at ine-express po natin. Siguro naman, sa isang buwan na nagdaan na puro love, itong nating napag-uusapan, medyo napupurga na tayo. Pero hindi nagsasawa. Amen? Napakalawak kasi talaga ng pag-ibig. Yan. So, His love will bring us satisfaction, contentment, and total joy. Gusto niyo ba yun? Satisfied, kontentado tayo, masaya tayo sa pag-ibig ng Panginoon? Kayo kung nandyan sa kanya-kanyang mga tahanan, nais po ba natin to? I believe po lahat po hinahanap ito. Kaya lang natatagpuan nila sa maling tao. At kapag yung maling tao na yun, iniwan na sila, malala po ang nangyayari sa kanila. Pero sinasabi ng Panginoon, sa akin ka lumapit. Ito yung pag-ibig ko, available lagi. Para sa lahat. At ito yung makakamtan mo. Magdanas man tayo ng hirap sa mundong ito, patuloy na mararanasan natin yung satisfaction, contentment, at joy. Amen po? Kaya po, grabe po talaga ang Panginoon. At napakaganda po ng kanyang mga plano sa atin that even before na nagkasala sa Eva at Adan, meron na po siyang pinangako sa ating kaligtasan na ito nga po yung nararanasan natin sa oras pong ito. Amen? At sa pangatlo po, mabilis po ba? Ano na po bang tayo? Ayan, may time po bang na meron? 21 pa lang. Okay. So, nakahinga pa. Radical love is sacrificial. Sacrificial po ang pag-ibig. Ayan. So, salamat sa Panginoon kasi ilang araw po talaga ako nag-suffer ng sama ng pakiramdam. Pero salamat sa Panginoon. Sabi ko, kailangan sa Sunday, magaling na ako. Kailangan talaga. Kasi ayoko naman pagdating dito, umuubo ako. Baka kayo magtatakbuhan sa harapan. Tatakbo ba kayo? Pag ako'y kumubo sa harapan nyo, huwag naman. Hindi to corona, okay? So sabi nito, radical love is sacrificial. The love conquered death and shame. Yan. Sacrificial po. Alam niyo po, marami tayong mga nakaraan na hindi magaganda. Amen po ba? But you know what? Hindi po yung wasted. God healing us sa mga past natin na kahit na madudumi ito, gagamitin po niya yan for His glory. Para po tayo ay mag-minister sa iba. At nararanasan po yung dapat ng bawat isa. That is why yung testimony natin, napaka-powerful tool po iyan to bring and to share the gospel. So sabi rito sa Mateo 27:46, at ito po talaga, ang topic na to ay grabe po yung dinil sa akin. Sabi dito sa Mateo 27:46, na mag-aalas 3 na ng hapon, sumigaw sa Jesus, Eli, Eli, lema, sa baktani. Nang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? You know, para malaman natin kanya sukdulang pag-ibig, ito po yun. Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? For you, for me, pinalikuran ng Ama ang kanyang
pinakamamahal na anak. And what is our word to Abba Father? Have we noticed this? Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Tayong tao pinangakuan ng Panginoon na hindi niya iiwan at hindi niya pababayaan. But His Son suffered so much for us. For us po, na malaman yung kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang sukdo ng pag-ibig, kailangan po itong mangyari sa buhay ni Jesucristo na walang bahid na kasalanan. Pinabayaan ng Panginoon. At dito lang mo po sa Biblia na ito, nakatalak na tinalikuran ng Ama ang kanyang anak. At never nang mauulit yun. Grabe po yung kanyang pag-ibig. The love requires abandonment. Inabandona ng Ama ang kanyang anak. Kaya ba natin gawin yun sa ating mga sariling pamilya? Kaya mo bang ibigay yung anak mo para sa iba? Kagaya may nagsabi po doon na preacher, kaya bang ibigay yung anak mo o sino bang gusto mong ibigay para doon sa mga addict, prostitute, para matubos sila, sa mamamatay tao, sa magnanakaw. Kaya ba natin ibigay yun? Sino may mga anak? Buti na wala pang anak. Sino may mga anak? O ayaw nyo itaas yung kamay nyo eh. Why? Hindi madali sa inyo yun eh. Lalo lang, nag-iisa lang ang anak nyo. See? At gaano mo po i-imagine ang isang Diyos na makapangyarihan na walang ginawa to save His Son for us right now to receive the salvation. Ito po yun. Kaya makita po natin dito na pinabayaan ng Ama ang kanyang anak para sa ating mga kasalanan. Kaya ang bawat isang tumanggap kay Jesucristo at pagkatapos ay tinalikuran pa siya, ano bang salvation ang nakaabang sa iyo? Itinalikuran mo na nga. Kaya kapatid, habang hindi pa ang hulihang lahat, manumbalik ka sa Diyos. Manumbalik po tayo sa Panginoon. Grabe po ito, and I do believe sa bawat isa, may nire-reveal ng Diyos sa atin. Amen po ba? Nire-reveal po ba ng Panginoon itong kabutihan niya? Sinabi nga din yan sa Deuteronomy 31:8. Deuteronomy pa to, panahon pa to ng Old Testament. Si Yahweh ang mangunguna sa iyo, sasamahan ka niya, hindi ka niya bibiguin o pababayaan man, kahit huwag kang matakot, may panghinaan ng loob. Ito po yung pangako niya. Sa bawat isa po ito. I do believe, meron pang po rito, naunang mga chapter or mga book, kasi Deuteronomy natin, pangalawa na po itong pagbanggit ng kasulatan. Kasi ang mga Israelita, nakalimutan na po yun. Naalala natin, yung 40 years, wala po doon nakapasok ng buhay maliban kay Caleb and Joshua. Sila lang nakakaalam. So therefore, they need a new book o panibagong pagbasa ng banal na kasulatan. Kaya nagkaroon ng Deuteronomy. So makita po natin dito kapatid, that even before na mayroon ng pangako ang Panginoon para po sa atin. And it takes so much time for us to understand itong sukdulang pag-ibig ng Panginoon. Alam niyo po, grabe po talaga yung mensahe ng Panginoon. Dahil pinipigilan po talaga ako. Imagine niyo po, ilang araw po akong nagkaroon ng sakit at kahapon nga po, talagang nagtulog lang ako para to regain my strength. Kasi yung lalamunan ko po talagang tinatakot po ng kalaban. But praise the Lord! Hindi po niya kayang pigilan ang kapangyarihan ng Panginoon. Amen po? And this is the power of His Holy Spirit na magpe-penetrate po sa atin. So kaya po tayo, wala tayo pwedeng maisumpat sa Panginoong Diyos. Dahil ang Panginoong Diyos po natin, hindi po natin siya pwedeng questionin sa kanyang pag-ibig, sa kanyang dakilang pag-ibig, na hindi nga tayo karapat-dapat dito. Kinumpleto niya to, nilubos po niya ang pag-ibig na ito. Ano pang questionin ng tao sa kanya? Binigay na niya lahat. And therefore, ito pong sa pang-apat, the radical love is a work that perfectly made, kumpleto. Wala tayong maidadagdag pa at maibabawas. Radical love has been laid down sa pamamagitan nga po ni Jesucristo. So, kung tayo pong Kristiyano,
nararanasan natin mapagod tayo sa paglilingkod, sa ginagawa natin, sa araw-araw, sa paghahanap buhay, pag-aasikaso ng pamilya. Kapatid, isipin natin si Yesu Cristo. Hindi nga siya napagod para sa atin. Sinacrifice nga niya ang kanyang buhay eh. Kaya kung tayo po mararanasan natin ng kapaguran, alalahanin natin to. Lord Jesus, binigay mo sa amin ang lahat. Kaya therefore, yung aking kalakasan, i-renew niyo po. Physical po kasi talaga napapagod tayo eh. But His love, patuloy po natin yun maranasan. Yung efforts natin, hindi po yan makukompare sa kanyang ginawa. Kaya kung sinasabi po natin na ginagawa na natin ating best, gawin pa natin yung pinaka-the best. Na yung pinaka-the best na makikita natin sa Biblia, si Yesu Cristo po. At sabi pa rin sa 1 John 4 verse 8, at susundan po yan ng 11 and 21 hanggang, sabi rito, anyone who does not love does not know God, because God is love. God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. God is perfect. And His love as well. Kaya nga perfecto ang kanyang pag-ibig eh. Dahil perfecto ang Diyos. Sabi pa dyan sa verse 11 and 12 ng John din po, 1 John 4 din po, sabi rito, Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. No one has ever seen God. If we love one another, God abides in us and His love is perfected in us. Nakita po natin kung paano po nagiging chain ang love mo maging perfecto. Ang Diyos na minahal tayo, minahal ka, minahal ako. So therefore, magmamahal din po tayo sa kapatiran. Paano natin mamahalin ang kapatiran? Na-question na po ba natin? Ito o naisip? Paano ko may express yung pag-ibig ko sa kapatiran? Time. Hindi lang pray-pray. Diba sabi nga, kailangan evidently ang pagmamahal eh. Paano mo papakita ni Kuya Alde yung kanyang pag-ibig kay Michelle? At ni Michelle kay Kuya Fred? Just texting lang ba? Kapatid, I love you with the love of the Lord. Ganun na ba yung pag-ibig? Bibigyan po kayo ng example. And this is not to brag myself, but this is to bring glory to God. One time nga po netong linggo, alam niyo ni Pastor, masama talaga pakiramdam ko, pero may kapatid na tayo nangangailangan ng tulong. Sabi ni Pastor sa akin, may time ka ba? Kaya mo ba mag-ano? Bigyan natin ng time, Pastor. Bigyan natin ng time. Alam po, masama talaga pakiramdam ko, no? Pero hindi mo ma-contain on your own eh. Kasi mahal mo nga siya eh. Mahal mo nga yung mga kapatiran eh. So kailangan puntahan sila talaga to pray for them, hindi lang to pray. To bless them as well. Kahit diba hindi pa natin sila madalas nakakasama. Pero ito tinuturo ng Panginoon eh, to express your love. To express pag minsan yung pagmamahal na hindi sapat sa atin, dahil mahal sila ng Panginoon, you have to express. Kailangan maging evidently ang pagmamahal. So, nung tinulungan sila at in-express natin yung pag-ibig, alam niyo po yung kanilang nabanggit. Salamat kapatid, naalala pa pala ako ng God Most High Family. Hindi pala nila ako pinapabayaan. Nakita niyo yun? It brings glory to God. Ganun po yung pag-ibig na sinasabi po ng Panginoon. We need to take time, to give time, to express love towards them. Yung may tutulong natin, hindi naman yung malaki eh. Pero present ka on time day na kailangan nila, that is love. At kaya ko yung binigyan ng example, kasi ngayon po, sa oras pong ito, sa panahon pong ito, marami po tayong kapatiran na nangailangan ng pagmamahal po natin. And my prayer should be na nandoon po tayo. Nandoon po tayo. For us, para maging perfecto po ang pag-ibig na ito. Amen po? Wala na si Pastor na lang nag-amen ah. Ayan. So, sabi pa rito, di po ba? Kapag nagmamahalan tayo, ay nagiging perfecto yung pag-ibig na inalay sa atin ng ating Diyos.
And if God is love, then love is God. Then the pointing, ito pong mga attributes na binanggit ko po kanina, ano po yon? Immutable na lang. Hindi nagbabago. Yung mga omni, di ba? Omniscience. Love is omniscience. Palitan natin, kasi ang God is love eh. Then love is omniscience. Uy, parang all-knowing. Di ba? Napansin niyo ba kapag nagmamahal tayo, kahit hindi na natin nauunawa ng bagay, basta mahal natin yung isang tao, lumalawak ang ating pag-unawa. That is because nagmamahal tayo. And that is because the love is came from God. Because God is love. Love is omniscience. Kapag nagmahal ka, lalawak ang ating karunungan, ang ating pagkaunawa. Yan ang pinagmumulan ko nito, has no limitation. Love is omnipotence. Kapag nagmahal po tayo, sabi nga doon, we conquer fear. Tama ba? Tama ba? We conquer fear kapag tayo po'y nagmamahal. And love is a powerful force in this universe. Kaya nga po ito na-create ang buong mundo dahil sa pagmamahal ng Diyos. Kaya nga tayo nagiging mananagumpay. Kaya tayo lumalakas because we love. Because of the love of the Lord. Kaya kung makita po natin dito, nakakagawa tayo mga bagay na hindi sa ating kakayanan. Because of love. Maalala niyo po ba kung anong ginawa niyo po nung kayo po'y nagmamahal? Ano ba yung ginawa yung kamangha-mangha nung kayo po'y nagmamahal? Si Pastor, naalala ko, sabi niya, itatali niya yung asawa niya sa bintana. Hindi naman niya gagawin sa ordinaryong araw, di ba? Hindi naman niya gagawin sa ibang tao. Pero dahil sa pagmamahal, tayo din po, dahil sa pagmamahal sa Panginoon, ano na po yung mga bagay na ating pinagdaanan? Kung babalikan natin, hindi mo ma-imagine na pinagdaanan mo pala yun. Kinausap mo yung kapitbahay ng sobrang sungit. Dahil sa pagmamahal. Nagbahagi ka na salita ng Panginoon sa bus, sa tricycle, sa jeep, sa bahay-bahay. Dati hindi mo naman ginagawa yun eh. Wala kang pakialam sa kapwa mo eh. But because of the Lord, because of the love na naranasan mo at nais mo i-express, nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi natin masukat na magagawa natin. Amen. Love is omnipresence. Love is everywhere. Amen po ba? Love is everywhere. Lalo na ngayon, sobrang open ng social media. Kahit saan dako kami nandoon, nakikita natin may mga tumutulong. Diba? Meron nga po akong napanood doon. May isang vendor, isang matandang vendor, sabi doon ay nagtitinda ito from 7 a.m. to 7 p.m. din. Basta mga ganong time. Matanda na siya. And kaya po daw siya nagtitinda para po may pagsustento sa kanyang family. And this person na tumulong sa kanya dahil nagkaroon ng pandemic, wala nang tao sa kalsada, wala nang bumibili ng kanyang paninda, tinulungan siya, hindi niya kakilala. Nilagay yung kanyang paninda online. At sabi niya doon, hindi niya pag-charge-in ito even sa delivery. Sila na ang mag-charge. Ganun yung love. You don't know the person, but because meron kang pag-ibig sa kapwa mo, hindi naman yung nagmula sa iyo, nagmula yung sa Diyos. May gagawin ka. At dito po, nakikita natin yung pag-ibig sa isa't isa. Hindi tayo nagdidirian. Amen. Nag-iingatan lang kapatid. No? Nakita natin pag-iibigan natin sa bawat isa. Alam po, masaya-masaya po kami talaga na makasama po ang bawat isa talaga dito po sa ating gawain. Mag-fellowship po tayo. Napakasarap pong pagmasdan bawat kapatiran po na nagkakaroon ng unity. So makita po natin, love is everywhere. It manifests to everyone at anytime. Anytime, everywhere po, makikita po natin ang pag-ibig pong ito. So, love is eternal. Walang katapusan magpakailanman. Ito po, meron po akong isang nabasa before na yung queen, nung namatay yung kanyang king, hindi na po siya nagbihis ng ibang kulay maliban sa itim. Kasi yung pagmamahal niya, yung kanyang pag-mourn, kanyang pag-greet, doon niya na-express. So kung makikita natin, ang pag-ibig talaga hindi na mamatay eh. Nawala na yung tao kanyang iniibig, pero kanyang pagmamahal nananatili.
Eternal nga eh. Kaya makita po natin dito, hindi naman natin kailangan mawalan ng mahal sa buhay to express love. Pero sinasabi po rito, eternal po ang pag-ibig. At sabi pa yung pinakahuli, immutable. Ang pag-ibig daw ay hindi nagbabago. Kaya kung nagbabago yung pagmamahal mo towards sa other, hindi yan tunay na pagmamahal. Dahil ang pagmamahal, dumanas man niya ng bagyo, kagaya ng sinabi ni Pastor, problema, alalahanin, pagsubok, pag-ibig pa rin yan. Hindi siya magbabago. At kapag yan ay nagbago, nagkaroon na kayo ng utang, nagsisihan na kayo at gusto niyo na maghiwalay, hindi yan love. So makita natin dito, ang pag-ibig ng Panginoon, hindi rin nagbago sa atin. Dumaan man ng mga generation after generation, His love remains strong for us. At ano yung sinabi niya dyan sa Jeremiah, I know, na alam niyo po yan, binanggit din niya sa Hosea, I have loved you with an everlasting love. Napakasarap. Amen po ba? Napakasarap. Sabi, I have loved you with an everlasting love. Ganap na ganap ang pag-ibig ng Diyos. Kaya sabi niya, basahin ko po yung buong Jeremiah 31, verses 3 to 4. Napakaganda po nito. And this is for our conclusion. The Lord appeared to him from far away. I have loved you with an everlasting love. Therefore, I have continued my faithfulness to you. Again, I will build you, and you shall be built, O Virgin Israel. Again, you shall adorn yourself with tambourines, and shall go forth in the dance of merrymaker. So makita po natin dito, binanggit po ito ng Panginoon not to boast, but to prove His love. Ang sinabi niya dyan, I have loved you with an everlasting love, and again, I will build you, I will build you, I will build you. Kapatid, whatever the brokenness that the world gave us to us, ang sabi ng Panginoon, dahil sa pag-ibig ko sa iyo na walang hanggan, bubuhin ulit kita. I will always give you a word na tinahapon ng mga sanlibutan. Kaya nga kung pumunta tayo sa Panginoon, sabi niya dyan, di ba? He loves the broken spirit, the broken hearted. Kasi gusto niya binubuo ito muli. And kapatid, for us, para mabuo tayo at maranasan natin yung pag-ibig ng Panginoon, come to God. Come to God. So makita natin dito, sabi, pangako po niya to sa Israel. Ang kagaya na sinabi ng ating Panginoon, spiritually Jews po tayo. Pinangako dito sa atin ng Panginoon. His love that change us, His love that restore us, His love that give us word, His love that brought us salvation, and because of His undying love that lavish on us, we will never be alone anymore. We will never be alone anymore. We are called to be belong in His radical love. Tayong lahat ay tinawag niya dahil sa kanyang sukdulang pag-ibig. Love exists because God exists. Amen? So salamat po sa Panginoon sa kanyang pag-ibig na kumukumpleto po sa atin, bumubuo po sa ating muli. At dahil po sa kanyang pag-ibig na hindi dapat nawawala sa bawat iglesia, sa bawat pamilya, sa bawat individual, naniniwala po ako na magiging perpekto po ito pagdating ng panahon. Hindi dapat pagdating ng panahon eh. Make it now. Amen po? Ayaw talaga. Amen? Amen? So, sige po, tayo presensyahan natin ang katagumpayan ng Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. Palakpakan po muna natin ang ating Panginoon sa kanyang pag-ibig. Tayo po lahat ay manalangin. Oh, hallelujah, Panginoon, dakila kang Diyos. Tunay nga, Lord, na tapat kang Diyos. Tunay nga na hindi ka nagbabago kailanman at patuloy po namin nararanasan ang dakilang pag-ibig. Hayaan mo po sa puso at buhay ng bawat isa na nakakarinig ng iyong banal at makapangyarihang salita. Ito po hindi lamang manatili sa amin, because we need to express it, O God. Maging evidently
Panginoon, ang iyong pag-ibig na nakikita sa amin at maparanas po namin ito sa bawat isa, especially Panginoon, sa hindi pa nakakilala sa inyo. Kaya Panginoon, maraming salamat sa amin na pakinggan. Maraming salamat sa fresh revelation, O God, na pinagkatiwala mo sa iyong lingkod at pinaunawa mo po sa bawat isa. Pinagpala mo na nga kami, Panginoon, sa oras na ito. Hallelujah, O God. Lord, maraming salamat sa iyong dakilang pag-ibig na binuhos mo sa amin. Maraming salamat sa pag-ibig mo na kailanman ay hindi nagkulang. Kailanman, Panginoon, na hindi nagpabaya sa amin. At kailanman, Panginoon, alam namin na patuloy po namin ito mararanasan all over our life, O God. Kaya, Panginoon, basbasan mo po ang bawat isa. Pagpalahain mo po kami, Panginoon, at patuloy po na hiningi namin ang revelation mo, ang favor mo, O God. At hayaan po sa buhay at bahay ng bawat isang nakakarinig dito ay patuloy ng iyong kapayapaan, ang iyong pag-ibig, ang iyong mga pagpapala. We give all the glory to your name, O God. We give all the praises and thanksgiving. In mighty Jesus' name we pray, and in the Holy Spirit who speak and ministering to us. Amen and amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Purihin po ang Diyos. Yung blood. Do you love God? Amen. Do you love God? Amen. But, mali. No amen dapat. Kasi sabi ko, do you love God? Do you love God? Do you love God? No amen. Praise the Lord. Yeah. Pandinig natin. Yeah. Tunay nga na mahal natin ating Panginoon at salamat sa mensahe ng pag-ibig, pero hindi na po yung sa malakay written na aking babasahin. Ito po ay tungkol sa paghandog ni Noah after po nung nabaha. Yan po sa Genesis chapter 8 verse 20, si Noah ay nagtayo ng damban after po nung baha ng Yuna, at si Noah po ay nagtayo ng dambana para kay Yahweh. Kumuha siya ng isa sa bawat hayop na at ibong malinis at sinulog bilang handog. Nang masamyo ni Yahweh ang halimuyak nito, sinabi niya sa sarili, hindi ko na susumpain ng lupa dahil sa gawa ng tao. Alam kong masama ang kanyang isipan mula sa kanyang kabataan. Hindi ko na lilipulit uli ang anumang may buhay. Amen. At tunay nga, after po ng baha, nagkaroon po ng offering si Noe, at in-offer niya yung mga hayop, at ang in-offer niya hindi po yung mga pilay, hindi yung bulag, kundi ang in-offer niya sa Panginoon yung malinis, yung the best. At tunay nga na once tayo po ay nag-offer sa Panginoon, ang Diyos po ay nalulugod. Amen? At patuloy siyang nalulugod, especially lalo na kung ating mga sarili ay ino-offer na sa Panginoon, sa ngayon po doon sa Romans chapter 12. At sa Panginoon, the Lord being pleased with the gifts na ating binibigay dahil mahal natin ang ating Diyos. Napipliss po natin ang ating Panginoon. At makita po natin, the Lord Jesus blessed our gifts para sa Kanya. At tunay nga na sa ating pagbibigay, hindi tayo nagbibigay yung sasabihin natin huli na ang Panginoon. Na yung mga tao, pag may natira sa iyo, pero hindi po sa Panginoon, dapat lagi siya una. At naranasan ko noon yung mga kwento ng yung panahon na karoon ng revival po yung South Korea. Yun nga sabi ko, mga testimony na po yung narinig ko noon pa na pag nag-o-offering sila, hindi sila nag-o-offering na financial na within na pa yung pera, galing palengke, diba? Hindi po sila nag-o-offer mga lukot-lukot na pera, nilagay sa pulis. Hindi ang ginagawa po lang talagang maayos po lang binibigay yung kalamata's offering. Maayos, malinis, parang galing bago, galing
Central Bank, no? Di ba po pinaplansya raw, no? Para sa Panginoon. Kaya po sa oras na ito, naniniwala tayo na ang lahat ay handa na. Ang ating mga tithes and offering na ibibigay sa Panginoon ay tunay nga na ito'y magiging kalugod sa Kanya. And we believe na napalataya tayo na ang Diyos ay magpapala sa lahat ng ating pangailangan. Kaya handa na po tayo na tayo po ay magbigay para sa gawain sa Panginoon. And after that, magpe-pray po tayo. Sige po, tayo ay may offering box po tayo dyan. At sa mga nanonood po sa mga live streaming, meron po paurahan po ng pagbigay ng tithes and offering sa pagitan po ng pagbibigay sa bangko natin, sa PS Bank, na galing po sa